Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang ika-16 na bahagi. Ang linggong iyon ay sinugod si Reyna ng kanyang mga kaibigan. Naroon siya sa kanyang kwarto at nagpapahinga nang dumating ang mga ito. Nagulat na lamang siya nagisingin siya ni Mela. "Nambubulahaw ka ah," aniya rito habang kinukusot-kusot ang mga mata. "Kamusta na kayo? Bakit napasugod kayo?" Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. "Totoo pala ang balitang hiwalay na kayo ni Dre. Sinabi ko naman sa inyo, diba? Kayo ito ang ayaw maniwala. Paano nyo naman nakumpirmang hiwalay na kami? Lately ay sa telepono lamang niya nakakausap ang mga kaibigan niya. Nabasa namin sa tabloid," ani Mela. "Kakakasal pa lamang ninyo hiwalay na kaagad." Umiling-iling na sambit ni Leyna. "Bakit? Ano bang nabasa niyo sa tabloid?" Ni hindi na nga siya nagbabasa ng dyaryo. Inaasahan na niyang sooner or later ay babalandra sa mga babasahin ang tungkol sa paghihiwalay nila ng asawa. Na may third party na involved kaya kayo naghiwalay, sagot ni Josie. "Antindi naman niyang asawa mo, hindi na nakontento sa'yo. Kumuha pa ng ilang babaeng kakalad ka rin. Napakunot noo siya. At beauty queen pang ipinagpalit sa'yo, na kung tutuusin, di hamak na mas maganda ka pa." Umiling-iling na sabi ni Leonie. "To think na wala pang 1 buwan kayong kinasal. Hinililigawan si Dre na isang beauty queen? Sa bagay, ano ba naman ang aasahan natin sa dakilang playboy?" Naiiritang nagpakawala ng buntong hininga si Mela. "Hindi bale, sister. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Babalik tayo sa dating gawi." Dugtong naman ni Josie. "Kung meron siyang ginigirian, hahanap din tayo ng tandang. Huwag kang magpapatalo sa tarantadong yon. Aba, maraming lalaking mamahalin at mahahaling sa'yo. Dala ba ninyo yung tabloid?" "Naroon sa kotse." Mabilis na tugon ni Leonie. "Babasahin mo?" Nagtaas ito ng isang kilay. "Naku, huwag mo nang basahin. Masasaktan ka lamang. Isipin mo na lang na isang bangungot ang pagpapakasal mo kay Dre. Ang iba nga riyan, nasa honeymoon stage pa rin sa loob ng 1 buwang pagsasama. Pero kayo ni Dre, naghiwalay na. Ang hirap paniwalaan, pero talaga nangyayari na. Marami pa namang nagsasabing magiging masaya ang inyong pagsasama. Yun pala hanggang 1 buwan lang." Iiling-iling na sabi ni Mela. "Wala nga 1 buwan, aniya habang kagat ang ibabang labi. 2 linggo lang kami nagsama ni Dre, ganun lang kadali. Ibig mo bang sabihin bago pa kayo kinasal ni Dre may relasyon na sila ng beauty queen na lagi niyang binubuntutan ngayon?" Ani Josie. Kibit balikat lamang ay tinugon niya. "Sino ang beauty queen na tinutukoy ng mga kaibigan niya? Totoo bang may nililigawang ibang babae ang asawa niya?" Nakaramdam siya ng panibugho. Naninikip ang kanyang dibdib. Nagsiselo siya sa beauty queen na tinutukoy ng mga kaibigan niya. "Ngayong free ka na uli, lumabas tayo mamayang gabi. Magdisko tayo. Balik sa dating gawi." Suwestyon ni Josie na halatang gusto siyang aliwin. "Hindi ako pwede mamaya," sabi niya. Naalala niya susunduin siya ni Mark. "May pupuntahan ako. Huwag na ninyo akong problemahin. Kaya ko ang lahat ng to." "Tama kayo. Isang ang pagkakamali ang naging desisyon kong pagpapakasal kay Dre." Napailing si Mela. "Akala namin ay made in heaven na yung kasal ninyo." Napangiti siya. "Pero sino ba ang dapat sisihin sa nangyari sa kanila ni Dre? Doon na nga tayo sa living room. Magmerienda muna tayo." Pababa na sila ng hagdan na magsalita si Mela. "Akala ko pa naman mahal na mahal ka ng lalaking yon. Yun pala'y paluluhain ka lang. For your information, wala akong planong iyakan siya. He's not worth a single tear." Pilit na singhal niya rito. "Ganyan, magpakatatag ka," sabi sa kanya ni Josie. "Matatag naman ako ah. Hamot, maghahanap din ako ng ipapalit ko sa kanya. Hindi lang naman siya ang gwapong lalaki sa mundo. That's our girl." Halos magkasabay na sambit ng 3 kaibigan niya. "Ganyan, lumaban ka. Marami pang lalaki riyan sa tabi-tabi. Worth dying for and worth loving pa." Madilim na nang umalis ang kaibigan ni Reyna. Nakahinga siya ng maluwag. Darating ngayon si Mark. Hindi sa natatakot siyang makita ng mga ito ang lalaki, kundi hindi pa panahon para makilala ng mga ito ang kaibigan niya. Naisip niya si Dre. Totoo kayang mayroon na itong ipinalit sa kanya? At isang beauty queen? Kinumpirma iyon sa kanya ni Mark.
Si Marie, hot item silang dalawa ngayon. Alam mo ba, nakakita siya kaagad ng pamalit sa'yo. Nagkibit-balikat lamang siya sa balita nito. Bukod kay Dre, sino pa ba ang naging kaibigan mo nung modelo ka pa? Ipakilala mo naman ako sa kanila. Gusto ko ring mag-circulate kagaya ni Dre. Game naman ako eh. Tamang-tama. Inimbita ako ni Rai sa birthday party niya. May party sa bahay nila ngayon. Doon na lang tayo sa kanila pumunta. Okay lang ba sa'yo? Siguradong naroon yung mga kaibigan ko. She thought that it seemed Black was on her side. Rai, isa sa mga matalik na kaibigan ko, is celebrating his birthday tonight. At posibleng naroon din si Dre. Kaibigan din siya ni Rai. Ano ngayon kung nandun siya? Pagbawalang bahala niya. Gusto niya makilala si Rai. Ngumiti si Mark. Sige, doon tayo pupunta ngayon. Villaverde ang subdivision na pinuntahan nila. Pagpasok pa lamang nila sa bakuran ng bahay ni Rai, kaagad na hinanap ng mga mata ni Reina ang kotse ni Dre. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya makita iyon. Sinalubong sila ng isang babae. Very familiar ito. Natandaan niya dumalo ito sa kasal nila ni Dre, pero hindi niya matandaan ang pangalan nito. Akala ko hindi ka makakarating eh. Nakatingin ito kay Mark. Pagkatapos inapatingin ito sa kanya. Mrs. Reina Ruiz? Nitong halatang nagulat. Good evening. Bati niya rito. At least kilala siya nito. Isinama ko rito ni Mark. Kaarawan daw kasi ng kaibigan niyang si Rai. Lumapad ang pagkakangiti nito. Hindi ko akalaing magkakilala pala kayo ni Mark. Bago ko nga pala nakalimutan, muli ako nagpakilala sa'yo. I'm Rai. Oh, I'm sorry. I'm not quite good at remembering pagdating sa mga pangalan ng mga nakilala ko na. Apologetic na ngumiti ito. It's okay. Ang masama niyan ay kung ang pangalan ni Dre ang makalimutan mo. Lalo pat kilala mo pala tong si Mark. Tinapik nito sa balikat ang binata. Napakibit-balikat siya. Pero nakapagtataka, hindi ba dapat ay si Dre yung kasama mo? Kumunot ang noo ni Rai. Paano kayo nagkakilala ni Mark? Pinagtagpo ng tadhana ang mga landas ng mga lonely. Si Mark ang sumagot. Alam mo naman sigurong hiwalay na sila ngayon ni Dre. Sa bagay, nasabi ni Rai, si Marina yung palaging kasama ni Dre ngayon. Kakakasal pa lamang ninyo, naghiwalay na agad kayo. Happy birthday, Rai. Pag-iiba niya ng usapan sa halip na sagutin ang tanong nito. Thanks. Hali kayo sa loob. Sinamahan sila ni Rai sa loob kung saan yung mga mukhang nakilala si Reina. Ngunit hindi niya matandaan ang mga pangalan ng mga ito. Kung may iba pang nagtataka kung bakit sila magkasama ni Mark, walang nangahas na magtanong. Patapos na silang kumain nang may parehang dumating. Nagtaas siya ng paningin nang batiin ni Mark ang dalawa. Ganoon na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib nang makita niya si Dre. Naka-abresyeta rito ang isang magandang babae. Ito ba si Marie? Siguro naman ay kilala mo si Rain. Tumingin sa kanya si Mark sa babaeng kasama ni Dre. Hello. Tumayo siya at ngumiti. Marie, right? Napatingin ng babae kay Dre. Pagkatapos ay itinuon nito ang pansin sa kanya. Nagpapatunay iyon na kilala siya ng babaeng kasama ng kanyang asawa. You got yourself a nice man. Nakangiti siya ngunit nasa tinig niya ang pag-iinsulto. Don't worry, hindi naman ako maghahabol. But remember, he is inconsistible, Ananias, and has a venomous personality. Dear, tanging nasabi na lamang nito. Muling napatingin ito kay Dre. As in falsifier? Exactly. Nanatiling nakatingin siya. Come on, Mark. Let's get moving. Nice meeting you, Marie. Sayang at wala ka sa aming kasal. Kapag kway bumaling naman siya kay Dre. Have fun, darling. Kumapit siya sa braso ni Mark. Sorry. Nagkibit-balikat naman si Mark na sumunod sa kanya. Tila isang triumphant smile ang gumuhit sa mga labi nito. Naningkit ang mga mata ni Dre na sinundan ng tingin si Rina at Mark. Naikuyom niya ang mga kamay. Could it be possible that may pagtingin ng kanyang asawa kay Mark? She's quite deadly. Napatingin siya sa nagsalitang si Marie. Dangerous but damn beautiful. Hindi siya umimik. Ano ba talaga ang dahilan at naghiwalay kayo? You two really surprised the entire populace. Itinuring na isang wedding of the year ang kasal ninyo and it turned out the worst wedding of the century pala. Isang pagkakamali ang pagpapakasal ko sa kanya.
Ang tanging nasabi niya, "Bad night, Reyna," ani Mark sa kanya. Naroon sila sa isang mesa, occasionally sipping their wine. Marahil ay napansin nito ang pagkulimlim ng mukha niya. "Nagsisisi ka ba at nagpunta ka pa rito?" Dagdag nito, sabay gagap sa kanyang palad. Hinayaan niyang gagapin nito ang palad niya. Hindi naman, pilit ang ngiting tugon niya. "Nanibago lang siguro ako. Hindi ko akalaing mabilis ang pagkalat ng balitang hiwalay na kami ni Dre. Bakit naman hindi nila malalaman? Gayong laman ng mga tabloid yung paghihiwalay ninyo. At kung hindi ako nagkakamali, binayaran ni Dre ang sumulat ng balita. Alam mo naman ang taong yon, palaging gustong center of attention." Buntong hininga ang itinugon niya. Nakita niya si Rai na papalapit sa mesa nila. "Bakit hindi kayo sumayaw?" Suwestyon nito sa kanila. "Later na lang." Tumayo si Mark. "Sasaglit lang ako sa restroom. Magkwentuhan muna kayo." Naupo si Rai sa kaharap na si Leah. "Tell me, may relasyon ba kayo ni Mark?" Napangiti siya. "I'm beginning to like him. He's a nice man, isn't he? Pero sigurado ka ba sa kanya, Reyna? Sa totoo lang, para ko na rin siyang kapatid. Pero hindi ako pabor sa gawain niyang paglalaro sa damdamin ng ating mga kabaro." Bingo. Sa tingin mo ba'y lolo ko hindi na ako ni Mark? Na hindi seryoso yung panunuyo niya sa akin? Base sa reputasyon niya, kailangan mo mag-ingat. "I've had my lessons." Marahan tumango ito. "At least civil kayo ni Dre sa isa't isa. Pero hindi ka ba nasasaktan sa kaalamang may relasyon sila ni Marie? The bitch succeeded in tempting your husband. Alam mo matagal na siyang may gusto kay Dre?" Umiling siya. Struggling model pa lamang siyang hinahabol-habol pa niya si Dre. Hindi naman siya pinapansin. Pero nang maging beauty queen siya, ginamit niya ang corona para maakit ang iyong asawa. Nagpatuloy si Ray sa pagkukwento. "Ito namang asawa mo mahilig sa karne. Ladies man kasi. Ayan tuloy, naging meet siya sa inyong pagsasama. Pero sa tingin ko, pinaplano talaga ni Marie ang lahat para maagaw niya sa'yo si Dre." Hindi alam ni Ryan tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Dre. Sigurado siyang pinatulan ni Dre si Marie nang magdesisyon siyang iwan ito. Isang paraan ng pagpoprotesta nito sa naging kapasyahan niya. Kung madali sa kanya magdesisyon, madali rin para kay Dre ang maghanap ng ipapalit sa kanya. Knowing his reputation even before they got married. Gaano mo kakilala si Mark Rai? Hindi siya dapat na magtanong pero kailangan niyang malaman ang bagay-bagay tungkol kay Mark. Masasabi kong sabay kaming lumaki, na lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay niya ay kilala ko. Halatang concern ito sa kanya, na hindi ikaw ang huling babae sa buhay niya. Buong kaprangkahan dagdag nito. "Kilala mo ang lahat na naging girlfriend si Mark?" Biglang tumahip ang kanyang dibdib. He was almost touching the base. Pero papalapit na sa kanila ang pinag-uusapan nilang binata. He was grinning from ear to ear. "Labas naman tayo minsan," sabi niya kay Rai. "Sure. Like to dance, Reyna?" Kaagad na alok ni Mark sa kanya na makabalik ito sa mesa nila. "Sige na, Reyna," udyok ni Rai sa kanya. Tumayo siya at hinayaang igiya siya ni Mark patungo sa dance floor. Nagsumiksik sila sa gitna, almost knocking down every pair with their whirling. Langhap na langhap niya ang cologne na gamit nito. Pakaramdam niya ay nalalasing siya sa bango niyon. Very unmanly ang dating niyon. Hindi katulad ng cologne na ginagamit ni Dre. Kaaya-aya ang bango. Halos yakap na siya ni Mark. Nagpaubaya siya. Dumantay ang kanyang baba sa balikat nito habang isang kamay nito ay tumaas baba sa kanyang likuran, as if waking up her desires, as if was desperate to lure her to the nearest bed. Sana, hindi na matapos ang sandaling ito. Pabulong na sabi nito, "Holding you like this is enough to drive every man from his sanity." Then he groaned an overwhelming longing. Hindi na siya nakatugon na makita sina Dre at Marie na sumasayaw rin. Yes, they were dancing but not that attentively to the rhythm of the music. They kissed, much to her dismay. Nagdilim ang kanyang paningin sa nasaksihan. Gusto niya sugurin ang dalawa. Pakiramdam niya ay may humihiwa sa kanyang puso. Nasasaktan siya sa nakikitang tanawin. Pumikit na lamang siya pero nanatili sa kanyang isipan ang eksenang nakita. She didn't know who initiated the move. Basta naramdaman na lamang niyang magkahugpong na mga labi nila ni Mark. He was madly ransacking her mouth. Gusto niyang umatras. Ipadamang hindi niya gusto iyon. Pero mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya nakatingin sa kanila si Dre with undeniable contempt in his eyes. Kaya lalo naman siyang
Nangunyapit sa leeg ni Mark kahit napipilitan lamang siya. Let's get out of here. Bulong nito. Your choice, your place or mine. Buhol-buhol na paghinga nito. Pagkatapos ay muling inangkin nito ang kanyang mga labi. Tumango siya. Kung magagawa ni Dre, why not? Nang lisanin nila ang dance floor, daman-daman niya ang mga titig ng asawa sa kanyang likuran. Shame on you, Dre.